Magandang araw sa inyo. Sa pagsusuri natin ngayon, sisiyasatin natin ng isang napakadalim na paksa, ang pagkadiyos ni Kristo, gamit mismo ang mga salita mula sa kasulatan. So paano nga ba talaga inilalarawan si Jesus sa mga tekstong ito? Yan ang tanong na sasagutin natin. Simulan na natin! At heto, dito mismo nagsisimula ang lahat. Isang napakatindi at napakapamilyar na talata mula sa aklat ni Juan. Ito, kumbaga, ang pinakapundasyon ng buong argumentong ilalatag natin. Okay, unang bahagi. Ang ideya ni Jesus bilang ang salita. Ano ba talagang ibig sabihin yan? Well, ayon sa mga teksto, ito ay tumutukoy sa isang banal na persona na umiral na bago pa man magkaroon ng kahit ano. At para patibayin pa yan, sinusuportahan ito ng mas lumang kasulatan. Sinasabi rito na ang salita ay itinatag na mula pa noong walang hanggan, bago pa man magkaroon ng anumang nilikha. Okay, so linawin natin to ha. Kasi pag sinabing salita, baka ang isipin natin yung mga words lang. Pero hindi eh. Sa kontekstong ito, pag sinabing salita, ang tinutukoy ay isang persona mismo. Siya mismo ang buhay na pagpapahayag ng Diyos. At dito na nagiging napakalinaw ng lahat. Itong salita na to, yung walang hanggan, yung kasama ng Diyos, yung Diyos mismo, ayon sa kasulatan, ay nagkatawang tao, naging laman, at nanirahan kasama natin. Dito na direktang itinuturo si Jesus. So, kung siya ang salita na umiral bago pa ang lahat, ano ang sunod na lohikal na punto? Well, yan ang susunod nating section. Titingnan natin ang papel niya bilang manlilikha ng lahat ng bagay. Grabe tong pahayag na to, no? Hindi lang ilang bagay o maraming bagay. Ang sabi, lahat ng mga bagay. At para mas malinaw, inulit pa, kung wala siya, wala talagang kahit anong bagay na nilikha ang umiral. Napaka-absolute ng claim. At para bigyan tayo ng ideya kung gaano kalawak yung lahat na yon, tingnan nyo to. Hindi lang yung mga nakikita natin, lupa, langit, mga bituin. Kasama rin yung mga hindi nakikita. Mga trono, mga kapamahalaan, mga kapangyarihan, kahit yung mga nasa espiritual na mundo, sakop, lahat daw nilikha sa pamamagitan niya. Ito, magandang paglilinaw to. Paano nagtutugma ang papel ng ama at ng anak? Simple lang daw. Ang ama, siya ang pinagmulan, yung from whom. Ang anak naman, siya ang ahente, yung through whom. So dalawang persona pero iisang gawa ng paglikha. Nagkakaisa sila. Okay, so kung siya ang lumikha ng lahat ng bagay, anong kasunod nun? Well, a natural progression yan. Ang lumikha ng buhay ay siya ring pinagmumula ng buhay. At yan mismo ang susunod na ipinapakita ng mga teksto. At para mas maunawaan natin to, gumamit sila ng isang napakagandang metaphor. Isang talinghaga na siguro pamilyar sa marami sa atin. Ang tinapay ng buhay. Tingnan nyo yung comparison. Dati, sa ilang may mana, pagkain mula sa langit. Pero pansamantala lang yun, hinain nyo ng mga ninuno nila pero namatay pa rin sila. Pero itong tinapay na tinutukoy dito, iba raw. Ito yung tinapay na kapag kinain mo, hindi ka namamatay. At para walang duda, mismong si Jesus ang nagsabi, ako ang tinapay na buhay. Hindi lang siya nagbibigay ng tinapay, siya mismo yung tinapay. At ang pangako, sino mang kumain nito, mabuhay magpakailanman. So ano ba, yung buhay na walang hanggan na to? Hindi lang ito yung mabuhay ng napakatagal. Ayon mismo sa source natin, ang kahulugan nito ay yung makilala mo ang tunay na Diyos at si Hesukristo na sinugo niya. Isa itong estado ng relasyon, hindi lang haba ng panahon. Okay, so lahat ng mga puntong to, siya bilang salita, manlilikha, pinagmulan ng buhay, lahat yan ay patungo sa isang napakadirekta at noong panahon yon napakakontrobersyal na pahayag. At heto na, ang pinakamatinding sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Walang paligoy-ligoy, isang napakakalinawan na pag-angkin ng pagiging kaisa niya sa Diyos. So paano tinanggap ng mga nakarinig yung sinabi niya? Nagpalakpakan ba sila? Hindi. Ayon sa tala, ang reaksyon nila, agad-agad silang dumampot ng bato. Gusto siyang batuhin. At para walang duda kung bakit sila nagalit, nilinaw mismo ng mga nag-aakusa sa kanya. Hindi sila nagkamali ng dinig. Sabi nila, ang dahilan,
Dahil ikaw na isang tao lang ay ginagawa ang sarili mong Diyos. So klarong-klaro sa kanila kung ano ang claim niya. So, saan tayo dadalhin ng lahat ng ito? Ano ang konklusyon ng mga tekstong ito? Well, ipinapakita rito ang isang simpleng lohika, parang step by step. Una, may regalo ang Diyos, buhay na walang hanggan. Pangalawa, yung buhay na yan ay matatagpuan sa kanyang anak. Kaya ang konklusyon, kung nasa iyo ang anak, nasa iyo ang buhay. Kung wala sa iyo ang anak, wala ka ring buhay. Ganon ka diretso. At may paaalala rin sa dulo. Bilang mga nulalang lang, hindi natin kayang lubusang arukin ang kabuuan ng Diyos. Ang kaya lang nating malaman ay yung mga bagay na pinili niyang ipahayag sa atin. At para isummarize ang lahat, para itali ang lahat ng punto, nagtatapos ito sa isang napakatibay na deklarasyon. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. At dito tayo iniiwan ang ating pinag-aralan ngayon. Isang tanong na para sa ating lahat. Kung tayo ay mga nilalang na may limitasyon, ano nga ba ang pananampalataya? Paano tayo maniniwala sa isang bagay na sadyang mas malaki pa kaysa sa ating pangunawa? Yan ang iiwan ko sa inyo para pag-isipan.